taxation is actually a principle of distributive justice. You tax the wealthy in order for the wealth to circulate. And you circulate in society in the form of services that will be accessible to the public who might not otherwise have access to it because they don't have the necessary wealth. Ngayon, ang tanong natin, meron bang is the wealthy being taxed in order for their the concentration of wealth to lessen? No. So sino ngayon na nagbabayad ng ayuda? It is the middle class. Tarantado ka ba? Walang justice dito. Walang justice sa ayuda. Ikaw na Martin Romualdez who belong to the upper class, ang ginagawa mo, you are milking the middle class and then you are getting the products of their labor and then pinamumudmud mo sa mga mahirap para magmukha kang pogi ang upper class. Nakigets mo? Walang justice doon. Tapos siya pa ang bida kasi siya yung mag-aabot. The upper class. He belongs to the upper class. Nagigets mo na kung gano'ng katarantaduhan yung sistemang yun? Martin Romualdez belongs to the upper class. Martin Romualdez has a huge concentration of wealth. Nagkumukuha nga siya ng bribery. Alam mo, Joey, marami yan eh. Wala lang tumatayo kasi. Ang dami namin, ang dami yan. Ang dami, nakikita ko, nakakausap ko, ang dami. Yung nga lang talagang walang tumatayo. Sabi nga sa akin, boss, lalaban walang tumatayong parang leader na Siyempre, yung malapit dyan, AFP or congressman, or malapit kagad dyan. Wala, lahat, daan, pera lahat eh. Kaya nga, kahit yung mga congressman natin dito, hindi naman natin talagang bata ng tambalos-los. Or pera-pera lang talaga lahat. Ma'am, lahat talaga, money is all evil talaga. Pera-pera talaga. Pag yan ang gumana talagang patay na politiko. Siyempre, pamilya nila. Family first, bago tayo. Hindi ka naman bibigyan ng pera niya ng talagang, di ba? Sila muna. Kaya, walang mangyayari. Wala nang makabayan talagang yung hindi takot magpabahal sa luneta. Yung takot na magpakulong. Hindi takot murahin si Marcos ng harapan. Ako, yung politiko ko, talagang putang ina mo. Kahit si Tamba, maliho yan. Ganon, dapat. Di ba? Just like Ninoy Aquino, nakita ko kay Ninoy yan. Tama, si Sara, hindi lang nakaganti yan. Kumurahin niya si dating Pimentel, natatay ni tanginan to siya. Inabot ko yan, madam eh. I was in college at that time, 86. Oo. Tatangan na nila, ang babait kasi ng mga Duterte-aligned senators eh. Wala. Masyado nga nilang tao. Oo. Kung sila, kumurahin yan si Joker Arroyo, kumurahin yan si Mr. Marcos, putang ina nyo. Walang tumatayong ganyan. Yung bang, hindi ko naman sinasabing mga yung nagiging lalaki ba? Yung nagiging politikong para sa bayan. Yung Vito Salonga. Walang tumatayong ganyan. Di ba? Puta ngayon, wala. Senator natin. Puta, si Bato, maka to eh. Pag yung, yung yung tao na nagagalit sa kanya, maya-maya, mag-cool down siya. Tapos parang bobolahin niya pa na. Okay, magalit. Wala yan. Si Senator Go, puro malasakit lang. Okay siya. Si Senator Bato, masyado lang mabait. Puta dapat. Hindi ganun. Nagsasalita na rin siya pero at least, kahit pa paano nagsasalita siya. Pero, dapat may tapang, dapat bardagulang wagas dapat to, lalo na sa mga ginagawa ni Tambi. Sabi ng 1986, no? 80s, no? High school ako sa UST nga nag-martial law, Talagang nagagalit din kami kasi wala, mahigpit masyado nun. Talagang martial law, bawal sa media lahat. Pero yung mga politiko, mahirap na buhay nun eh. Ang hirap na, tatay ko, driver lang eh. Talagang hirap na din kami. Sabi ko, ba't ganun, walang trabaho? Marcos time pa yan ha. Hanggang ngayon, ganito ta. Pero may tumatayo. Diyan nakikita. Talaga, si Joker Arroyo, kumurahin niya, ikaw, tangina Mr. Marcos. Minumura nila yan na parang college attention. Ngayon, wala eh. Diyos ko naman. Tapos si Tambi, putang ina, ang speaker nun, hindi naman sila. Kasi si Tambi, hindi rin siya nakikipagbardagulan. Ang nakikipagbardagulan para kay Tambi, yung mga tuta niya sa Congress. Siyempre, ma'am, bayad yan eh. Pero kung wala na, dapat lang sino ba yung taga Mindanao? Si Velasco, tsaka yung isa. Putang ina, sabi ko mga walang bayad. Diba? Walang mga takot. Si Inday lang. Si Inday lang. Oo. Tama talagang, yung parang, gusto namin lipat na tayo kay sige ma'am, maraming salamat, Joey. Joey, si Rito, si Regine Tuto. Okay. Si Kuya Rito, sabi ko na nga ba si Kuya Rito. Sige, salamat. Okay. Maraming salamat po.
Sige Thank lang, you. laban lang. Okay. Thank you rin. Thank you. Okay, bye-bye. Okay. Ayan. Hello, Kuya G. Hello, Ate Joey. Ngayon ako Ayan. ulit sa tagal ng panahon kasi alam mo Oo naman, nga. sobrang frustration ko talaga. Like, buong family, friends, sa buong Mm. compound namin dyan sa Makati. Mm. Alam mo yun yung pinaglaban mo before and ganyan. Andito na tayo sa sitwasyon na ganito. No? Oo. Tapos, wala kasing, kaya gusto ko sana kitang tanungin, kung bukod kay Sarah, sino pa yung nakikita nating, yung parang ganun katapang, na alam mo yun, yung parang susunggab talaga sa mga ganyang tao na yung mga nasa partido nila sa Senate and all yung mga nandito pa ngayon nakaupo, wala kasing ganun naging stand out na alam mo yun, yung handang sumuntok ng kung sinong mga nakakabwisit na mga congressman dyan, parang tumagsitahimik. Walang ganun katapang ka. Hindi talagang sinday lang yung tumatayong Yung hindi chance. nagpo-fold. Yung hindi nagpo-fold. Si Inday lang yung talagang, talagang, ay, huwag niyo ako idamay dyan sa kaputahan nyo dyan. Di ba? Yung sinday yung nagpapakita sa amin ng chance na, meron pa. Meron kasi alam niyang may mali sa sirkulasyon ng gobyerno natin. Kasi hindi siya nagpadala sa mga pabayad or whatever kasi alam niyang, alam natin, actually, lahat na tayo siguro alam na si House Speaker and yung si Saldi ko yung may hawak ng budget and all, tapos isisiksik lahat ng project sa ayuda. And ang tao, tapos yung mainstream, parang premium pa nila yung pagka-ayuda. Yung nababasa ko sa Facebook, kasi parang fini-feature pa lalo si Tambi. Alam mo yun? Ayan. Andito ang ka-moisture natin na si meron challenge sa moisture sa sa pagka-moist mo, si Tita Banig. Hi, Tita Banig. Sinunod niya ang payo mo. Ayan, back to the dating game. Si Tita Banig. Si Tita Sino Banig. siya dyan? Wala, bumaba na siya eh. Pero sabi niya, sinunod nga daw niya ang payo mo na magpaka-moist. Ayan, so meron love life ang tita mo. Alam mo naman ang hardin. Ang hardin dapat laging moist. Para tumubo ang mga flowers. Alam mo yun. At dapuan ng mga bubuyog. Nagulan ako sa wall ko ngayon dahil I'm really sorry, no? Science education in the Philippines is really bad. O diba, maganda sa bansa na lang natin, ate. Tayo, Miss Universe. Ang bato natin sa Miss Universe, sa beauty contest. Yun, maganda talaga yun. Wala nga. Parang ganun na lang. Pero tinatalo na tayo ng Thailand. Oo, so parang kahit yun. Kahit doon, hindi na rin tayo magna number 1. Ano nang maganda? Ano nangyayaring maganda? Pero, ayun. Show lang ako ng frustration ko, Joey. Sige, go Gigad. At anoin mo yung kinembot mo. Next ka, Matthew Evans, wait lang. Ayun, ituloy ko lang yung nakikita ko kasi, alam mo yun, yung projected, na natin, yung magiging era natin for the next 3 years, 4 years, kasi ilang pang tao yung lalakarin natin hanggang sa matapos tong putangin ng administrasyon, di ba? Nandito, ayuda, the next project, na naman. So, kami na naman yung ilang pondo sa ibang ahensya, isiksik na naman doon for the next couple of years. And then, sino-sino lang makikinabang. Ako, personally, hindi ako nakikinabang ng ayuda. Kasi, tinatanong ko din yung mga kapitbahay ko, may akap ba dyan? Nakakatanggap sila. Kamusta naman kaming mga nagtatrabaho sa mga, alam natin, yung parang nasa mga BPO company, IT companies kami. Wala kaming mga ganyang ayuda kasi capable kami sa sarili namin, yung tax namin. Binabayad pa nga namin yun. Teka lang, bigyan ko lang ng attention si Dennis Charm. Nanood here because of SAS. Joey, publish ka ng audit ng pera donation. Idinaan sa'yo. Tama na pagpapanggap, isa ako sa nag-donate sa'yo. Dennis Charm, ibigay mo sa akin yung yung resibo mo na nagbigay ka sa akin ng pera. Bilis. Isosoli ko sa'yo ng bonggang-bongga. Oo nga, ibigay mo na para masoli na yung pera. Ibigay mo, bilis. Ngayon, ora mismo, isosoli ko sa'yo, putang ina mo ka. Paki-send. Dapat? Pwede ba dyan mag-post? Di ba pwede namang i-post dyan yung yung picture? Ay, hintayin ko. Bilis, i-PM mo sa akin, putang ina mo ka. I-PM mo yung i-PM mo yung, what's this? Bilis. I-PM mo yung screenshot. Huwag yung pinuputang ina sa pera, ha? Makaputang ina nyo. Diyos me, hindi ako katulad din yung mga patay gutom. Okay? Bilis, saan yung binigay mo sa akin pera? Isosoli ko sa yung putang ina mo. For the last cent. Bibigyan plus 10% pa. Bilis. Hindi nila kilala si Joey. Kaya ako pag may mga ganyang accusation kay Joey, natatawa na lang ako. Putang ina nito. Magkano ba yung pinadala? Binigay mo sa akin, putang ina mo. Inaano ko nga, magkano ba yung pinadala? Magkano ba yung pinadala nyo kay Joey? At sinasabi yung nga nakawin niya. Chat mo, magkano? Doblehin pa ni Joey yung binigay mo. Tangang puta. Patay Si gutom Joey po ka. Si Joey po ay professional. Madami kami na-donate. Bilis, ilabas mo yung resibo. Isosoli ko sa inyong lahat. Diyos ko. Ayun na nga,
Kahit 100 kayo, ilan kayo, bilis, isasoli ko lahat ng dinonate mo. Ayun na nga, isasoli na nga para tumigil ka ng kakaputak. Ibigay mo yung screenshot ng donation mo, tapos i-refund. Ayaw mo pa ba nun? Daming putak ng puta. Sabi maraming OFW nag-donate na idinaan sa'yo. Kaya nga ibigay. Ibigay mo nga, saan? Ipagsususolin ko yan. Hindi, bakit ka ganyan, Dennis Charm? Sabi mo, ikaw. Di pakita mo. Madami kayo. Ikaw muna. Yung iba, i-invite mo na ibigay. Ayun na nga, sabi niya nga, ibigay mo yung screenshot ng donation mo, i-refund niya sa'yo. I-refund kita. Napakadali kong kausap. Asa na? Hintay namin. Kung kayo, mga patay gutom kayo, wag niyo akong pinaggagagaya sa inyo. Sabi ni Dennis Charm, sa'yo ako nag-send ng screenshot, Sas. Dennis Charm. Kailan ka nag-send? Hanapin. Kailan ka nag-send ng screenshot? Yung date muna. Ba't kay Sas mo isa-send? Ba't hindi sa akin? Ako yung sa akin ka nag-donate. Kailan mo sinend yan? Bakit mo sinend sa akin? O game, amin na Sas. Sino ba yan? Sino ka ba dito? Ang daming Dennis Charm. Kailan ka nag-send? Saan mo sinend? Isa-send pa lang daw niya. Ito ba yan? Wala naman. Wala ka namang sinisend, Dennis Charm. Tagal lang. Bilis, isend na. I-send mo na nga. Bakit Isend pa lang? Bakit hindi mo isi-send kay Joey? Si Joey yung... Sa akin ako yung sinisingil mong putang ina mo. Kaya Bilis! Daming Hintay mo. ebas. Alam niyo yung mga style ninyo, yung mga ganyan, yung mga ano-ano, eme-eme dyan na, yung mga perang pinadaan ng OFW, kinembot, eme-eme. Alam niyo, nako, alam to ni Tatay Amik, okay? Pag kayo, yung mga OFW nagpapadala sa akin, tinatapatan ko yon mga tanga. Diyos me. Asa na? Wala pa. Ang tagal ha. Para malaman mo, Sas, nabudol yan si Joey. Ewan ko. Asa na nga? Kay Sas pa nagsabi ako yung budol. Diyos me. Asa na? So, isang click lang sa Okay rin to na nagaganyan-ganyan kayo sa akin. Bilis para magkaalaman tayo dito mga putang ina niyo. Ito na nga. Asa na nga? Sabi mo ibalik ang pera. Nasa na nga? Bilis, ready ako. Ora mismo. Instant. Balikan tayo ng pera. Digital na lahat. Isend mo na lang. Ayan nga. Asa na? I-click mo na lang kung saan. Ano ba yan? Paano ba Wala pa nga eh. Ito naghihintay kami ha para makita talaga namin kung magkano pinadala kay Joey. Bilis, Magkano ora ba mismo. Nusoli natin. Ora mismo. Magkano ba yan? Interest. Kung kailan mo yung binigay sa akin. At para makita ko kung saan mo binigay kasi kung Gcash yan, alam ko yung Gcash ni Joey. Alam ko yung PayPal ni Joey. Correct. Actually, alam ko lahat ng... Asa na nga Dennis Charm? Pati bangko ko alam niya. Actually, alam ko lahat ng ano ni Joey. At bakit ko alam? Bilis! Diyos ko, mga style ninyo, mga taka kayo. Bakit wala pa, Dennis? Asaan? Wala naman Sabi eh. nga dito, lahat na nag-donate dito, at gusto ninyong kunin yung donation nyo sa akin, walang problema. Isosoli ko. Bilis! Paano ka binudol kung nabigay ka? Nagbigay. Una, kung binigyan ka, bakit ka nabudol? Nagbigay ka. Hindi ba ako naghingi sa'yo? Sino ka ba, Dennis Char? Hindi kita kilala po tangin mo ka. Naglalagay kayo Wala naman eh. tinatanong Wala mo naman agad. siya sinapadala eh. Style mo rin, Joey, mag-publish ka nga. Sige. Eto. Punta tayo sa flags. Yung flags na binili ko. Okay. Flags pa lang to, ha? At saka nandito yung mga supplier ko ng tarpaulin eh. Oo. Punta tayo sa flags. Asan na yung pinapasend ni Dennis Charm? Oo nga. Wala namang sinesend. Eto. Publish ko magde-demand ka, hindi ka naman nagbigay sa akin. Wala naman eh. Sila ang budol. Wala eh. Wala ka namang pinapandala. Ay nako ah. ang budol. Ito ang budol. Oo, sa silang budol. budol. Just a minute. Ito ang naningil, budol. wala namang sinesend. Wala na sinesend. Sabi niya, sandali lang. Ito Hiningil na, ka ano lang, pa lang, pinadala. flags pa lang to ha, flags pa lang to guys. Flags pa lang to, okay? Flags pa lang to. Meron ako, nag-order ako ng 1,000, 8,750. Isa pa lang yan. Ito yung resibo para kita nyo. Ayan Ayan. May mga resibo ako, bilis. Akyas ka Dennis Char, bilis magtutos tayo dito.
Oh, after nyan, another order, 8,750 for, hindi, yun pala yung 1,000 yun. Ito, 2,000 pieces, 17,500. Ito yung resibo. Oo. Ito yung resibo. Bilis, magkano binigay mo sa akin, putang ina mo ka? Wala pang sinisend. Wala pang Oh. sinisend. Ito pa, another 2,000 pieces of different size. 16,000 pesos. O, bilis, magkano binigay mo, putang ina mo ka? Atat na atat ka dyan. Ilang OFW siya ba? O Lads pa ilang? lang to ha, wala pa yung cost ng stickers. Okay. O, yung supplier ko, mag-a-attest yun kung magkano mga binayaran ko sa kanila. O, pagkatapos yung mga tarpaulin na pinagpripan ko, mga suppliers din yon, nanonood ng live dito. Mag-a-attest din sila. Publish mo ngayon. I-publish mo muna yung resibo mo, ulul. Dennis, wala pa yung Publish mo receipt. muna yung resibo mo. Sabi mo, Dennis. donor ka. Dennis, wala ka pang pinapadala sa akin. Publish mo nga. Huwag kang mag-demand. Ikaw nga, hindi mo pa mabigay yung resibo mo eh. Asan Wala naman, asan Dennis. yung donation mo? Asan yung donation mo muna? Hindi mo kaya, no? Sinasarap ka yun. Bakit ikaw nanghihingi? Wala ka namang binigay. Wala ka namang proof na nagbigay ka ng pera. Putang ina mo. Tapos Tuloy ibabalik lang. sa'yo. Pag ganyan, na group activity, kung ikaw may binigay ka, ikaw na, may karapatan ka mag-demand na humingi ng resibo. Kung wala kang binigay, bakit ka humihingi? Sino ka? Hindi naman public funds yan. Buti pa si PH Update. Ito, nag-donate to eh. Oh, hindi. Ito, nag-donate to. Oh. Pang stickers. Pampaprint ng stickers. Nag-donate yan. Asa na yung mo, Dennis? Dennis, wala ka pang binibigay sa akin na magkano binigay mo kay Joey? Guilty, Sus, Joey, madaling alas mag-click na sa mukha mo. O, halata naman na pala sa mukha ko. Ba't naghahanap ka pa ng resibo? Hindi kung guilty, i-refund yan na nga. Ayaw mo bang i-refund yung binigay mo? Sabi nga ni Daddy. Joey, Dennis, i-refund niya kung magkano binigay mo. Ibigay mo nga yung proof kung magkano binigay mo. May 10% interest pa. O may 10% interest pa. Magkano ba yung binigay mo? Sure. Pakita mo yung saan mo pinadala. PayPal, GCash, bank. Padala mo sa akin para ma-verify ko. Alam ko lahat. Alam ko, Kaso na. alam ko lahat. Magkano ba yan? Tangina, ugaling patay gutom. Siguro walang pagkain to. Walang pagkain? Kailangan mo ng pagkain? Dodonate ang isang pagkain mo. Ang patay gutom na to, naghahanap ng donation ng iba. Diyos ko. Asa na nga yung asa na yung binigay? Wala pa eh. Ito naman, kami ang binubudol mo eh. Hinihingin. Sabi mo, ibibigay mo sa akin. Asa na? Ang tagal niya magbigay. Question of honesty. Eh, ikaw nga hindi ka honest eh. Prove to us muna na honest ka, na talagang nag-donate ka. Doon muna sa may Prove muna resibo. na honest ka, Dennis Charm. Doon muna tayo. Bilis. Honesty muna sa part mo. O, asan yung screenshot? Wala nga eh. Wala nga siyang screenshot eh. Ayun. Hi, Tita Telma. Hello, hello. Screenshot muna na nag-donate ka. Doon muna tayo sa honesty na yon. So from your honesty, we're going to build up from there. Wala Hindi pa ka siya binibigay. Wala pa siya binibigay. Sabi niya, mag-publish ka nga audit ng mga pera na idinaan sa'yo kasi pera ng mga tao yan. Eh bakit ikaw humihingi? Hindi naman ikaw kasama sa nagbigay. Oo nga. Pera nino? Pera nung ibibigay niya sa mga nagbigay. Bakit sa'yo? Bakit kailangan i-publish sa lahat? Ano yun? Siya yung naniningil on behalf sa mga tao na yun? Isan mo muna sa akin. Isan mo muna sa akin. Bilis. Bakit kailangan niya i-publish in public yan? Private transaction yan. Correct. Ang tanga-tanga. Kasama ko sa nagbigay. Asaan na nga yung evidence mo? Nakasama ka sa nagbigay. Kanina ka pa hinihingan, ayaw mo magbigay ng evidence na nagbigay ka. Ayan, kasi patay gutom to eh. Akala mo kasi yung babardahin mo kasing patay gutom mo. Ayun. Yung barda style mo, barda ng patay gutom eh. Mukhang problemado ka sa pagkain, Dennis Charm eh. Problemado ba sa pagkain? Bilis, papadalang kita ng pang Noche Buena mo. Diyos ko, Hindi mo napaka-stupido. pwede mong sabihin na nagbigay ka tapos hindi ka magpapakita ng resibo, nagbigay ka. Hmm. Asan nga yung resibo na nagbigay ka? Kasi private, Puta. kung gusto mo humingi, kasi private transaction, a donation is a private transaction. Ngayon, yung nag-donate, siya lang may karapatang humingi Manghina, correct. ng resibo. Ngayon, bibigay naman,
Bakit niya hindi naman, kung wala kang binigay, anong pinuputok ng butsi mo? Oo. Why do you want to hold me accountable? Ikaw ang patay gutom sa Hindi donation naman ginamit pera mo. yun. Ginamit niya nga sa pambili ng flag, sa pambili ng... Sandali, donation nga ba para saan yun? Una ganito, donation para saan yun? Kasi kung nagbigay ka ng donation, meron yung purpose. Anong purpose nung pinagbigyan ng donation? Donation for what? Ay, nako. Style mo, Jomi, marami nang nakakaalam. Sinong nakakaalam? Tangina, hindi mo nga alam kung sino ka. Tapos nagdadamay ka pa na madami ka, yung tanga ka. Ewan ko sa'yo. Wala pa siya binibigay na nagbigay siya, na resibo na nagbigay siya. Wala. Etos lang yan. Ayun. Ano na? Bilis! Hindi, pwede bang malaman bakit sabi mo, ibibigay mo sa akin yung resibo na nagbigay ka? Bakit hanggang ngayon hindi ka pa rin nagbibigay ng resibo at chika ka pa rin ng chika dyan sa live? Ano ba yun? So, niloloko mo rin ako. Niloloko mo kami lahat dito. Huwag ikaw ang manloloko. Ba't ka maniniwala sa'yo? Di ba kakasabi lang niya, di ba, na ibibigay niya sa akin yung resibo na binigay niya sa yung pera. Wala pa eh. Busy lang siya dyan kakaano sa live. O paano yun? Paano ka namin papaniwalaan? Panay ka ganun, Diyos ko. Sabi, nag-aantay ka lang sa email ko sa'yo, lilikumin ko lahat yung mga nag-donate. Paano yung mga nag-donate? Ikaw! Sabi mo nagbigay ka. Sabi mo nag-donate ka, yung resibo mo muna unahin mo. Yung resibo ng iba, it can come later. Sila ang maningil. Kung gusto nilang maningil, that's the problem. Bilis, it can come later. Yung sa iba. Yung sa'yo muna. Kasi nag-donate ka eh. Anong kailangan mo likumin? At bakit ngayon ikaw yung lumilikom ng mga nag-donate? Paano mo nalaman na sila yung nag-donate? Binigay nila sa'yo? Ano, ikaw ang treasurer? Marami Sabi mo nga kami nag-donate. Not true. Walang nag-donate sa akin masyado ng mga OFW. Not true. Hindi yan totoo. Paano mga OFW? Saan nag-donate? Paano ka nga nag-donate? Denny, sabi mo muna. Pakita mo muna yung sa'yo. Bakit kailangan lahat? Ikaw muna. Madami daw. Ulul. Ako, pwedeng i-cross-check yan, ha? Papakita mo sa akin yung resibo, ha? Kung GCash yan, may reference number yan. Yes, correct. Diba? Kung GCash yan, may reference number yan. Kung PayPal yan, may record of transaction yan. Kung bank transfer yan, lalo na, may record yan transaction. So, paano ka nagbigay, muna, Denise? GCash, PayPal, or bank transaction? Yun lang muna tayo. Kung OFW. Pili na lang muna tayo. Tapos sabihin mo sa akin anong date. Oo, yun lang. Paano ka nag-donate? GCash, PayPal, or bank transaction? So I can easily verify. Yes, Sas. Na-email na raw sa akin lahat. Sarah. Na-email na raw sa akin lahat. Actually, wala. Saan mo na in-email? Parang na-insulto din ako. Tingin mo sa mga DDS kapos sa pera, kailangan manghupit. Totoo! Asaan? Asaan ang ano? Kung ikaw dahil sharp patay gutom ka, huwag mo kaming itulad sa iyo. Saan mo in-email? Saan mo in-email? Bex, wala naman daw. Bakla. Wala namang email. Ano ito, budol-budol lang? Diyos ko, pampagulo. Saan mo in-email? Baka hindi naman DDS yan si Joey. Sabi niya, ano pala ako? Ano pala ako? Wala namang emailing. Alam mo ang last email sa akin from Cathay Pacific, your account summary. Alam mo kung account summary ko sa Cathay Pacific, 1,800 miles lang. Binigyan pa ako ng summary. Nasira ko yung luggage ko, John. Wasak. Sa gitna. As in, sabog yung gamit ko. Wala namang email. Ano ba? Hini-etchos yun naman ako. Saan yung in-email? Pwede niya ipalibel ito sa Denise Charm. Pag-aksayan ko pa ba ng pera yan? Alam mo, pag nagdemanda ka ng libel, ikaw ang talo, yung nagdemanda, kasi ikaw talaga mag-aaksaya dyan ng pera. Totoo. Pag-aksayan ko pa ng pera yan. Di na. Kasi papahanap pa yan sa NBI. Bigyan ko na lang siya ng pera. Kaya nga, bayaran niya na lang. Magkano ba yan? Ano yung resibo mo? Bilis. Hindi kasi ganun yun eh. Kung feeling mo, binudol ka, pag feeling mo binudol ka, ang natural response kasi doon, babawiin mo yung pera. As simple as that. Correct. Hindi ba tama ba ako? Pag feeling mo, binudol ka, sabihin mo na, oy Joey, wala naman palang ginastos na ganyan, ibalik mo na lang yung pera. Ngayon, kung hindi binalik yung pera, estafa yun. Correct. Kasi lalo na
Hindi mo Oo, nag-register, that's fraud. So, Oo, estafa kasi sabi yun. mo, Joey, pambili to ng flag. Joey, pambili to ng Hmm. tubig. Tapos pag walang na-produce na gano'n, estafa yun. Kasi hindi yung donation eh. Ano yun eh, hindi yung donation kay Joey, pinambili yun ng staff. Pag donation, pag halimbawa, oy, Vivi, magdadonate ako sa'yo ng 10. Wala na yun. Wala ka nang pakialam kung saan gagamitin nung nag-donate sa'yo yun. Pero kung may specific performance, like, Joey, pambili to ng tubig para dun sa mga nag-rally. O pag, that is actually not a donation. That is actually a Pakiusap to me to do something. to do something. Ganun yun. So ngayon, ano yung, kasi wala pa siyang wala pang dumadating na email, wala rin sa Facebook ko, wala rin sa email. Dalawang email ko na chine-check ko yung Gmail ko, saka yung Proton Mail ko. So, baka na traffic. Pero sa totoo lang, mas gusto ko yung ganito yung confrontation. Diyos ko po, yung mga ganitong, madali na i-solve yan o di isoli natin, Diyos me. Kasi pag pera usapan, madali na isoli yun eh. Oo, madali na isoli yun eh. Mahirapan ka lang dyan, kung patay gutom ka, dinspal ko mo yung pera ng iba. Kaya nga, exactly. Pag sinabi mo kasi na, pag binawi mo yung, walang na-produce na, kasi yung donation na yon, kung donation yung pambili ng product, actually, it's not really a donation. It's just really, you would like someone to buy something for you. Correct. Gets mo? So, dapat may ma-produce. It's actually a normal transaction. It's not a donation. It's not a donation. Si Denise Charm, ang tawag dito, alam mo, Denise Charm, dahil sa kakakembot mo, ang dami tuloy nagtitip sa akin ngayon. Diba, nagtitip tuloy sa akin ngayon. Ayan. So, nako, if your goal is to, lalo tuloy ako natitipan. Ayan. Kailangan mo lang sabihin sa akin, ano ba yung username mo na ginamit mo sa akin? Kasi kung dinonatan mo ko, I'm very sure, kinontak mo ko. Diba? So, anong pangalan mo? Denise Charm? Denise Charm. Wala naman tayong conversation. Wala tayong conversation, oh. Wala pa rin siya pinapadalang email. Saka Facebook Messenger. Wala tayong conversation. Kasi usually yung mga nagbibigay sa akin, nagbibigay rin sila ng ng receipt na pinadala nila ako. Oo, actually, to be frank with you, merong nag-send sa akin na nag-verify kung binigay sa akin ni Joey yung pinabibigay sa na pera sa akin. Sabi ko, binigay niya. Kasi may nag-verify kasi nga 'di ba dumating sa point na yung GCash ko hindi siya Hindi gumagana, oo. Oo, tapos pinabigay kay Joey. Tapos sinend sa akin, kakasend nga lang kahapon. Yata yun, kasi kasi seafarer yun. So yung connection niya, dun lang available. So ang mag-GCash lang niya, ako lang. Kasi ako lang yung alam niya na GCash eh. Hindi kasi available yung akin. So binerify niya kung umabot sa akin. Sabi ko, umabot sa akin. Dumating po sa akin. Ayun. Recognize ko ngayon kasi nga kilala ko yung, alam ko yung na yun. Yung nagbigay. Ay, naku, nakakapagod na to. Next topic. Anyway, sige na, Denise Charm, saka ka na lang ulimang barda kapag may hawak ka ng dokumento, okay? Next topic. Ang topic natin. Hindi yung yung ayuda is justice. Alam nyo, ganito yan. Ang ayuda, yung dole out, it is justice if it is in the framework of distributive justice. Do you know what distributive justice is? Ayan, graded recitation tayo ngayon. Okay, graded recitation tayo ngayon. Okay, Joey, what is distributive justice? Ang hirap naman. Ano ba yan? Pwede mag-AI. Oo, mag-AI tayo. Under? What is distributive justice? Basa. Anong sabi ng ChatGPT or DeepSeek? Ano bang ginagamit mo? DeepSeek? Mag-DeepSeek ako. Okay. Economics ba yan? This is political philosophy. Sino naman to si Joey? Kaya alam niya mahirap yan. Inisip ko, ano ba to? John Rawls ba to? O kanino ba to? Distributive justice na to? Distributive justice. Okay. What is distributive justice? Ang tagal naman ito, nag-AI na to, ang bagal pa. Raw form. Ito na. Distributive justice is a concept in social and political philosophy that concerns the fair allocation of resources and benefits among individuals and groups in society. It addresses the question of how goods, wealth, opportunities, and privileges should be distributed to ensure fairness and equity.
Okay. So in the concept of equity yan. So bibigyan mo yung tao ng something in order for them to actually have a good start with life. Kasi hindi naman tayo pare-pareho eh. We don't have equal starting point. Yung iba pinanganak ng mayaman, yung iba pinanganak mahirap. Yung iba pinanganak ng may different ability. Hindi ba? Yung iba matanda na, etc. So ngayon, yung distributive justice, so 'di ba yung wealth, it's being pulled by society in the form of taxes. Ngayon yung government, ang gagawin niya, yung wealth na yon, it will be redistributed in the form of services or cash. Oo nga. Okay. Tama, may discussion nga si John Rawls on distributive justice. Exactly. So alam nyo na, di ba, yan yung veil of ignorance. If you have a veil of ignorance, ano ang pinakamagandang arrangement ng society? Syempre, unahin mo yung pinaka-disadvantage. Okay. Ganun yung kay John Rawls eh. Now, yung ayuda ba na sinasabi niya, pasok dun sa distributive justice? Hindi. Kasi the overall system is actually inefficient. Dahil ang nagbabayad ang bulk ng taxpayers mo ay middle class. Bakit yung middle class? Ibig sabihin, kumukuha ka ng pera sa middle class para i-distribute mo sa lower class. Is that fair? Hindi. Because the middle class is not the one that is actually generating disproportional wealth. Sino ang generating disproportional wealth? It is the upper class. So what do you do now? You tax now the upper class in order to distribute that wealth. Nakikita nyo ba na the upper class is being taxed more in order for their wealth to be distributed to the disadvantage? No! Kanino kinukuha yung ipag-distribute? Sa middle class. Are you stupid? O bakit ngayon ito unfair? I-distribute mo in a form of ayuda sa lower class. Saan nga yung gagastusin ng lower class yung pera? Sinong makikinabang? It is the upper class. Why? Sa sila bibili ng goods and services. Eh di doon sa mga companies run by the upper class. So ginagawa ngayon dito sa Pilipinas, the middle class is being tax. Sila pinamalaking tax base eh. Ang middle class eh. Both in terms of income tax and yung tax on consumption. Of course, no? If ang upper class kasi ang baba ng income tax niyan kasi makakapag-hire yan ng mga attorney, ng mga marami yung emos kaya nga pwede nilang yung profit nila maraming hocus-pocus. So ngayon, yung middle class, they're actually financing the ayuda. Is that distributive justice? No, kasi yung premise rin ng distributive justice, dapat all people are coming from same starting point. Yung or may access sila dun sa ang tawag dito yung they have not necessarily same starting point but have the same right. No, it's not about right, it's about capabilities. Capabilities to actually participate in society. Ngayon, bakit in the form of cash mo ibibigay? Why don't you actually form it in terms of human capital? Like for example, bakit kailangan ka mag-alat ng 21 billion for ayuda kung mag-i-invest ka naman sa human capital? Like for example, i-reinvest mo yan sa public schools. Pagagandahin mo yung public schools. I-reinvest mo yan sa infrastructure. I-reinvest mo yan sa lahat ng maigagamit ng public. That is a good distributive justice. Hindi, kay John Rawls pala kasi. Kay John Rawls kasi ang ideal eh. Kasi ang sabi ni John Rawls, each person have an equal right to a fully adequate scheme of equal basic liberties, which should be compatible with similar liberties of all. So yun yung starting point ng kanyang distributive justice concept. Perhaps dun sa ibang application ng distributive justice, baka hindi yun yung foundation, baka capabilities. So hindi ka nga, kung ang pinakapunot ng distributive justice, ayaw mo ng concentration of wealth. Because concentration of wealth is actually bad for the economy. Nagigets niyo? If wealth is concentrated on a very, very few people, then your economy will have a problem in the long run. Doon papasok na yung distributive justice. Kaya ka nga may taxation eh. Taxation is actually a principle of distributive justice. You tax the wealthy in order for the wealth to circulate.
and you circulate in society in the form of services that will be accessible to the public who might not otherwise have access to it because they don't have the necessary wealth. Ngayon, ang tanong natin, meron bang, is the wealthy being taxed in order for the concentration of wealth to lessen? No! So, sino ngayon na nagbabayad ng ayuda? It is the middle class. Tarantado ka ba? Walang justice dito. Walang justice Walang doon. justice sa ayuda. Ikaw na Martin Romualdez who belong to the upper class, ang ginagawa mo, you are milking the middle class and then you are getting the products of their labor and then And taking credit of it. pinamumudmud mo sa mga mahirap para magmukha kang pogi ang upper class. Nakigets mo? Walang justice doon. Tapos siya pa ang bida kasi siya yung mag-aabot. The upper class, he belongs to the upper class. Nagigets mo na kung gano'ng katarantaduhan yung sistemang yun? Martin Romualdez belongs to the upper class. Martin Romualdez has a huge concentration of wealth. Nagkumukuha nga siya ng bribery. Hindi ba? Ngayon, i-searchin nyo kayo na ayuda is justice. Baka hindi yan justice. Para maging justice yan, dapat yung concentration ng wealth in the upper class, dapat i-break mo yon. Pag hindi mo binibreak mo yon, saan ka ngayon kumukuha ng pang-ayuda? O di sa middle. Or at least i-define niya na lang muna. Kasi kung kunwari, sinasabi niya ayuda is justice, ano yung injustices na ina-address ng ayuda, di ba? Na kapag ka na-receive mo yung ayuda, you Magkakaroon ng receive justice. Oo. Di ba? Ano yung unfairness na ina-address natin? Yung injustice na ina-address? Hindi alam mo kung bakit ganyan si Martin. Kasi the Filipino people do not actually know how distributive justice works because they don't live in that kind of system. I know that because I live in China, which is a socialist country, which is actually built on distributive justice. Probably has the best distributive justice mechanism. Well, actually, it's not the best. The best Hindi actually is Scandinavia. Kaya mataas ang tax sa Scandinavia, girl. But sa China ba? Maliit lang dito. Yun na naman ang kanilang ano, na the wealthy, ang tax progression nila dito from 0 to, I think, 35. So if you're wealthy, you're gonna be yung highest, you're gonna be taxed more. Ganyan. So it's actually 35 very na common. ang highest? 35 na? I think 35. I can't, it's just on top of my head. Pero meron ditong zero tax. Kaya nga mababa ang tax base nila dito eh. Kasi karamihan ng tao dito hindi nagbabayad ng tax. Kasi nga, pasok sila dun sa 0%. Oo. Kasi nga hindi pa ganun kadami ang wealthy. Ang government revenue ng China mostly derived from rent ng lupa. Hindi ba 'yon hindi ba 'yon sas reflective doon sa efficiency ng distribution ng resources? Kasi if they are not taxing if large part of the population will belong doon sa hindi nagbabayad ng tax, and yet they would still have Good same infrastructure. opportunity, like access to good infrastructure, access to education, healthcare, and things like that. Actually, mas complicated dyan. Kasi China is not operating solely on distributive justice principle. It's also operating on merit-based justice. The education system is merit-based. Kaya nga may examination. That's how they distribute opportunities according to merit. Kasi there are different ways. According to merit na hanggang dyan ka lang. So, wala naman kasing 100% na distributive justice, girl. Walang no society could ever survive like that. Kasi ano yan, kahit hindi ka merited sa kanya, makaka-receive ka. Ano ka? Yeah, kasi 'di ba yung France, 'di ba yung kanilang healthcare, yung social security nila na for the longest time ina-admire ng maraming bansa. Eventually nagkaroon na rin sila ng problema, and I think parang kinat na nila rin yung it's not actually nagiging problema yan halimbawa sa Europe, no? Halimbawa sa Netherlands may daron silang distributive justice, mataas din yung tax ng wealthy, everything is being taxed, your car, lahat tinatax. So that's their form of distribution. Ngayon bumabalik sa iyo yung nadidistribute sa iyo. Halimbawa meron kaming unemployment benefits, pero the ayuda, girl, is taxable. So kahit tumatanggap ka ng ayuda, it's taxable. Magbabayad ka pa rin. Yes, employment benefits is actually taxable. Taxable income 'yon. Ito, girl, hindi nga siya taxable income, binigyan mo na lang siya. There is successful distributive justice, but you have to combine it with others. Oo. No, there is no. I live in Netherlands. There's distributive justice in the Netherlands. Ano pinagsasabi nyo? Scandinavia has distributive justice. Ginayanitan ba yung ayuda is justice sa European Band Aid to Hindi ganun yun. Magkaiba yan. That's not the same principle. Diyos ko naman. Huwag na kayo sasabat na hindi nyo alam yung pinagsasabi ninyo. Hindi, I think yung speech ni Tamba,
Yun yung storyline na finalo niya. Yung aid, hindi nga po pwede yon. Kasi nga, the thing with Tambalos laws is, it can only be justice if yung ayuda mo nanggagaling yan by breaking the concentration of wealth in the upper class. Mhm. Ginagawa mo ba yon? Hindi. So, saan ka makinukuha yung pan-distribute mo? O di sa middle class. Simple. Sa anong justice? It's not justice. It's actually injustice to the middle class. Mhm. Dito sa DK, nagbayad ako 42% tax, pero okay lang kasi may justice, free education, child support, free hospitalization, doctors. Ayan, exactly. That's form of You get something. That's Oo. You get distributive justice. something from, ano. Oo. Nagigets mo? Ibig sabihin naman, tataksan ko kayo ng mataas, pero it will be redistributed to everyone in the form of actually quality public service. Mhm. That is distribution. Okay? So ngayon, itong ginagawa ni Tambi, na namimigay siya ng pera, that's not distribution. That is actually a symptom of government inefficiency. Dahil imbes na yung pera na ipang-ayuda mo, i-invest mo to improve government efficiency, it's putting to waste. Actually, the money is circulating back to the upper class. Mhm. Dahil kung ikaw, bumili ka ng ayuda, Joey, saan ka bibili? Ng sardinas. Eh di dun sa upper class, kanino ba? Sa may-ari ng supermarket. Diba? Oo. Oy, most yan, karamihan yan siguro mag-go-bingo, mag-online gambling, huwag na tayo magbulahan. O di balik ulit sa upper class. Mhm. Diyos ko naman. So, was there fair distribution? Of course, none. So ano na-distribute? At saan nanggaling yung distribute mo? Para masabi nating may hustisya. Mhm. Ayan. Domino effect, huli sa bulsa nila, bagsak ang pera nila. International social science. Anong ibig sabihin ng international social science? Walang ganon. Ano bang local social science? Wala pang international social science. Tatas, sisigaw, mag-all caps ka pa, mali-mali naman yung pinagsasabi mo. Diyos me. Anyway, Vivi, ikaw, meron kang talak dyan? Hi, Vivi. Hi guys. Hello. Hi, good morning. Good morning. So this is actually my first time na umakyat. So thank you na pagbigyan this time. Welcome, welcome. I just Ayan. wanna say, PI ka talaga, Tambi. Pikon na rin ako. I was just wondering kung bakit yung mga tao. Paglabas mo, pagpunta mo sa mall, habang yung iba nagpupunta sa EDSA, yung mga tao sa mall, nandun lang sila, oblivious dun sa deadma sa nangyayari, dun sa bansa. Hindi sila naapektuhan sa ngayon, pero remember, lahat ng nangyayari ngayon, pararamdaman mo yung effect after a few months, after a year, after 2 years. For example, yung society natin ngayon is actually crumbling down dahil pinasok na tayo ng drugs. It all parang sumasaksak sa utak ng mga bata. Okay lang mag-drugs. Tinatanggap nila. Mhm. And then, plus yung pinapasok tayo ng, aside from drugs, yung sugal, they have legalized it online. Yung sabo, medyo nawala na online, pero meron pa rin. And yung pagnanakaw ng pera, bilyon, trilyon, that's why yung ayuda na yan, talagang si Tambi kung ano lang gusto niyang sabihan just to justify at makakuha ng pera. The ultimate goal ng mga addict ay hindi para magserbisyo, kung hindi para makakuha lang ng pera. That's it. Don't think about anything else na hindi tayo makakapag-appeal kay stop appealing to Bobo M. Stop appealing to Tambi na sana one day maano sila ng tao o mayakap sila ng Diyos. No, hindi dadating sa panahon na ganun until na tumumba sila at mamatay. So, yun lang. Mhm. Thank you for sharing your thoughts, Vivi. Ayan. Thank you rin. Thank you. Ayan. Kinabahan ka ba? Ako hindi. Matagal na akong galit kay Tambi. Oo nga eh. Nakakabwisit naman kasi talaga. So, may kanina may usapan kasi yung parang, ang tawag dito, yung tungkol doon kay Tambi na hindi naman daw magaling si Tambi kasi kumbaga parang soap opera naman daw talaga yung mga diskarte niya and whatsoever, ganyan-ganyan. Pero alam nyo, yung fact na napag-isa ni Tambi yung House of Representatives to the extent na nagawa niya ng paraan na talagang sila yung magdidikta ng national budget is already a feat for a tambaluslos like him. Ganon. So kumbaga parang
ang ano kasi diyan, yung galing kasi ni Tambi, ang ano kasi doon, nag-work kasi yung mga diskarte niya, eh. Nag-work yung mga diskarte niya. Kung ano man yung ginawa niya sa House of Representative para hawakan ng bayag ni BBM, hawakan ng bayag ng Senado. The end game ng mga ginagawa niya, na-achieve niya yung goal niya. Gano'n. Kaya sabi ko, wag niyong maliitin masyado kasi ano, eh, Totoo. nawo-workout ni Tambi yung ano niya, eh. Nawo-workout ni Tambi yung plano niya, eh, nangyayari yung plano niya. Hindi lang siya 100% nagtatagumpay dun sa mga ginagawa niya. Pero tingnan mo yung PI, 'di ba? Kung hindi yun naawat, ipupush na yun ng sagad, eh. Yung AKAP, biruin mo kinontra na ng mga nasa Senado, na-i-push pa rin niya sa budget. I mean, you know, unfortunately, kung ano yung gusto ni Tambi, nahahanapan niya ng paraan, gano'n. And of course, syempre nagagawa niya yun dahil yun nga, ano 'no, dahil meron siyang kapangyarihan at pera, but there are many other House speakers na hindi naman umabot dun sa ganyan, eh, 'di ba? Hindi naman umabot dun sa ganyang punto. Imagine kung nagagawa niya ngayon yan as a Speaker. House speaker lang. Imagine kung maging presidente siya. Unscrupulous ang pagnanakaw nila. Kumbaga, tinetest nila ang Pilipino kung hahayaan ba to ng mga Pilipino. Pag hahayaan nila to, okay, go tayo. True. Kaya, Kung ganyan nagagawa niya to ng House Speaker pa lang siya, ano pa yung kaya niyang gawin kapag siya na yung Prime Minister? Tsaka, kadiri, putang ina. exactly. Actually, nakakatakot siyang bigyan ng kapangyarihan. Ang sabi nila, para makilala mo ang karakter ng isang tao, bigyan mo siya ng pera at kapangyarihan, doon mo malalaman kung meron siyang strong character as a person at saka meron siyang values na itinanim sa kanya nung bata pa siya. Pero kung wala talagang values na naitanim sa kanya, kahit anong siksik natin sa kanila, wala tayong magagawa. We cannot change their minds kasi yung mindset nila iba. Ayun. Pero kailangan nating trabahuhin din sila. I mean, for them to really to get them to our side. Ayun. Anyway, Vivi, meron ka pang gustong i-share? Wala na yun lang. Thank you so much. Thank you, Vivi. Hello, Thank you Mrs. po. Celia Resurrection. Hello? Ay, teka lang. Oh. Ayan. Hello, Mrs. Celia. Hello po, nakamute po yata ako. Ayan, naririnig na kita. Okay po, okay po. Ako po yung nagsasend ng mga photo sa inyo ng mga napapatay sa amin ng mga drug pusher. Okay. Ako po yun, is just, ano lang po, couple of days lang ang pagitan, weeks, Ay, gano'n. oo, yung sa Palangka po, Laguna. Laguna, oo, sa Laguna. Basta ano po, anong ating bayani na si Dr. Rizal. Gano'n na po yung kabataan sa amin, di ho ba? Nakakahiya. So, opo, ako ho ay medyo nalilito na ho ako sa gobyernong ito kasi ako ho ay may anak na namundok. Nag-NPA, parang gano'n ho. Nakinuha ko na dito sa UK kasi nung panahon ni Duterte, ano na siya umuwi, puro galis, puro ano, siguro, wala na makain, gano'n, ganyan-ganyan. Tapos, ang dami kong mga utang-utang kasi wala naman siyang trabaho, tatigil yung pag-aaral niya. So, yung pala, dala niya mang grocery doon, ako nagbabayad. Ganun lang po. Nung kinuha ko siya dito, inaayos ko yung papel niya. After 3 months, kinuha siya ng kanlungan, ma'am. It's a wing of Gabriela at ang anak ko hanggang ngayon dito. Alam niyo, kasi nag-away na kami tungkol dito kay Sara Duterte at kay Marcos during election. Isa rin yun ang dahilan na malayo yung loob niya sa akin kasi galit siya kay Marcos that time. Galit din siya sa Duterte at that time, no? So, it's doble yung galit ng kanilang ano. So, ngayon, pag nakita ko siya 2 weeks ago, ay siyempre anak, ganun. Parang nakatingin siya sa akin, ano ka ngayon, yung pinagtatanggol mo, nyari, o kayo, nagkakagulo. Yung parang nagkaroon siya ng pambato sa akin, ganun. Ng bragging rights. Pero honestly talaga, I'm not after bongbong. Never ako nagdamit ng, kasi nung nasa Pilipinas ako, active ako talaga ng, yung mga kapatid ko sa Pilipinas, active po kami sa na DDS. Actually, sumusuporta po kami dyan sa EDSA, yung kapatid ko nagpapadala lagi ng pera sa mga vloggers, sa mga si Gab po pangalan niya. Siya na lang po yung, doon, assign doon. So, ngayon po, kamusta na po kayo nung ano niyo po, nung anak niyo po? Oo, kumbaga, may po. Napuputol po kayo, Tita Cecilia. Sorry, natawag yung. Apa. Ako na lang ang tao, pauwi na rin naman. Ayan, napuputol po kayo. Dali, ko lang yung anak ko, natawag, mamaya na siya. Sige po. Ayan, grabe talaga yung mga NPA na yan. Sabi ni
Hello? Oh, andito po. Sige po, go po. Ituloy niyo po yung kwento niyo. Kalakas na power. Samantala si Duterte noon, humingi para sa may special power noon para maayos ang trapiko, Mm. suporta. Pero si Tambi, ang lakas talaga ng ano niya ng power niya na halos lahat i-manipulate. Pero hindi maharap. Mm. Maharap naman si Marcos dahil sabi niya magiging Naku, tita, napuputol-putol po yung ano niyo, yung audio niyo. Ang ganda pa naman ng ganda pa naman ng kwento ni Tita Cecilia. Ayun, hello tita? Kawawa talaga ang family pag may isang brainwash na NPA. Ganda ng kwento niya. Oo nga kaso nga lang choppy yung yung anak ko line. tawag ng tawag, sorry po kasi alam niya na time na ng pag-uwi ko. Binlock ko muna siya for a while. Ito ba 'to yung anak niyong ito ba yung anak niyong nag-NPA? Ito ba tawag? Ito, Hello? Hello tita? Nasa labas yata ng bahay si tita. Hindi, may tumatawag yata sa kanya so kaya nagcha-choppy siya. Ayun. Pero nakakaloka May kasi 'to si Tita Cecilia, nag-message 'to na yun nga sa may Laguna nga, same na lugar, may separate incident na merong nategi na kabataan, drug related. Ayun. Sana hindi na oo nga Ako po ay biktima din ng NPA, nakidnap ako ng mga yan, pinatubos lang ako sa father ko para sa revolutionary tax, sabi ni Noli Me Tangere. Talaga ba? Hindi ka sinaktan? Ayun. Ito na. Mag-i-end live na ako. Ayan. Teka. Tita Cecilia! Ayan. Maghahatid na ako ng nanay ko at magsisimbang gabi ang nanay ko. Ayan. Bye. Tita